Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin nang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Produksyon, konsepto at implikasyon. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, umaasa tayo sa iba't ibang bagay at serbisyo, upang matugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Mula sa pagkain, damit, tirahan, hanggang sa mga transportasyon, at serbisyong pangkalusugan. Ngunit paano nabubuo, at naibibigay ang mga ito? Ang sagot, ay matatagpuan sa mahalagang prosesong tinatawag, na produksyon. Ang produksyon, ay itinuturing na puso ng gawaing pang-ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa sistematikong pagsasama-sama ng mga yaman at kakayahan, upang lumikha ng mga produkto at serbisyong may halaga, at pakinabang sa tao. Gayunpaman, hindi lamang ito simpleng paggawa ng mga bagay. May kaakibat itong malalim na kahulugan, at malawak na epekto sa ating lipunan, kabuhayan, at maging sa kalagayan ng ating kapaligiran. Sa talakayang ito, ating susuriin ang tunay na kahulugan at konsepto ng produksyon, pati na rin ang mga implikasyon nito, mabuti man o hindi, upang mas maunawaan natin ang papel nito sa paghubog ng ating kasalukuyan, at kinabukasan. Ano ang produksyon? Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, gumagamit tayo ng iba't ibang kagamitan, pagkain, at tumatanggap ng mga tulong, upang matugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Ngunit paano nabubuo, at naibibigay ang mga ito? Ang sagot, ay matatagpuan sa mahalagang gawaing tinatawag, na produksyon. Ang produksyon, ay ang proseso ng paglikha ng mga produkto at serbisyo, upang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Hindi lamang ito tumutukoy sa paggawa ng mga bagay na nakikita at nahahawakan, kasama rin dito ang mga gawaing nagbibigay ng tulong, ginhawa, at pakinabang sa kapwa. Ito ang pundasyon ng gawaing pang-ekonomiya, na nagpapatakbo sa takbo ng ating pamumuhay at lipunan. Mga halimbawa ng produksyon. Upang mas madaling maunawaan ang konseptong ito, narito ang mga karaniwang halimbawa. Paggawa ng tinapay. Ang pagsasama-sama ng mga sangkap tulad ng harina, tubig, at asukal, gamit ang lakas at kasanayan ng panadero, upang makabuo ng pagkaing makakain. Pagtatanim ng palay. Ang paghahanda ng lupa, pagtatanim, pag-aalaga, at pag-aani ng palay, na magiging bigas at pagkain ng marami. Paggawa ng damit. Ang pagpoproseso ng tela, paggupit, at pananahi, upang makabuo ng kasuotang isusuot ng mga tao. Pagbibigay ng serbisyo sa ospital. Ang pag-aalaga ng mga doktor, nurse, at kawani sa mga pasyente, upang maibalik ang kanilang kalusugan. Sa kabuuan, ang anumang gawaing lumilikha ng kapaki-pakinabang na bagay, o nagbibigay ng tulong sa kapwa, ay maituturing na bahagi ng produksyon. Kahalagahan ng produksyon. Ang produksyon, ay hindi lamang isang simpleng gawain sa ekonomiya, ito ang nagsisilbing makina, na nagpapaandar sa takbo ng ating lipunan. Kung walang produksyon, hihinto ang daloy ng mga bagay at serbisyong kailangan natin sa araw-araw. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ito napakahalaga. Una, lumilikha ng mga produkto at serbisyo. Ito ang pangunahing layunin ng produksyon. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang mga pagkain, damit, bahay, kagamitan, at iba pang bagay na ating ginagamit. Kasama rin dito ang mga serbisyo tulad ng pagtuturo, paggamot, transportasyon, at iba pang tulong, na nagbibigay ng ginhawa at pakinabang sa buhay ng tao. Pangalawa, nagbibigay ng trabaho. Ang proseso ng paglikha ng mga kalakal at serbisyo, ay nangangailangan ng lakas, talino, at kasanayan ng mga tao. Dahil dito, nabibigyan ng hanap buhay ang mga mamamayan, mula sa mga magsasaka,
manggagawa, inhinyero, hanggang sa mga profesional. Ang pagkakaroon ng trabaho ay daan upang mabuhay ang mga pamilya at magkaroon ng maayos na kabuhayan. Pangatlo, nagpapataas ng kita ng bansa. Kapag marami at maayos ang produksyon, tumataas ang kinikita ng mga manggagawa, negosyante, at mga sektor ng ekonomiya. Ang kita ng mga mamamayan ay nagiging buwis, na pinagkukunan naman ng pondo ng pamahalaan, para sa mga proyekto ng bayan. Sa kabuuan, lumalago ang ekonomiya, at tumataas ang antas ng pamumuhay ng buong bansa. Pang-apat, tinutugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Ang pangunahing dahilan kung bakit isinasagawa ang produksyon, ay upang punan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Dahil dito, nasisiguro na may sapat na supply ng pagkain, tirahan, at iba pang pangunahing pangangailangan, upang manatiling malusog, ligtas, at maayos ang pamumuhay ng bawat isa. Sa madaling salita, ang produksyon ang pundasyon ng maunlad na pamumuhay. Ito ang nag-uugnay sa kalikasan, kakayahan ng tao, at kagamitan, upang makabuo ng mga bagay na magpapabuti sa ating kinabukasan. Ang pag-unawa sa kahalagahan nito, ay makatutulong sa atin na pahalagahan ang bawat gawa at produkto, na ating tinatamasa. Proseso ng produksyon. Ang paglikha ng mga produkto na ating ginagamit, ay hindi nangyayari sa isang iglap lamang. Ito ay dumadaan sa maayos at sunod-sunod na mga hakbang, upang maging kapaki-pakinabang, at maabot ang mga mamimili. Ang mga hakbang na ito ang bumubuo sa tinatawag na proseso ng produksyon. Mayroon itong tatlong pangunahing bahagi. Una, pagkuha ng mga hilaw na materyales. Ito ang unang yugto, kung saan kinukuha o kinokolekta ang mga likas na yaman at sangkap, na magiging batayan ng gagawing produkto. Maaari itong magmula sa lupa, kagubatan, karagatan, o mga pananim. Sa yugtong ito, ang mga materyales ay nasa kanilang orihinal na anyo, at hindi pa magagamit ng direkta. Pangalawa, pagproseso o paggawa ng produkto. Dito isinasagawa ang pagbabago sa anyo, itsura, at gamit ng mga hilaw na materyales. Sa tulong ng lakas ng tao, makina, at tamang pamamaraan, ang mga sangkap ay pinagsasama o binabago, upang maging isang yari at kapaki-pakinabang na bagay. Ang layunin ng hakbang na ito, ay bigyan ng higit na halaga ang mga materyales. Pangatlo, pamamahagi sa pamilihan. Ito ang huling bahagi, kung saan ang mga natapos na produkto ay dinadala, ibinebenta, at ipinamamahagi sa iba't ibang lugar, tulad ng mga tindahan, palengke, at pamilihan. Sa yugtong ito, tuluyan nang naaabot ang mga produkto sa mga taong gagamit, at makikinabang dito. Halimbawa, mula palay hanggang sa palengke. Upang mas madaling maunawaan, narito ang pagkakasunod-sunod, gamit ang ating pangunahing pagkain. Pagkuha ng hilaw na materyales. Ang mga magsasaka ay nagtatanim, nag-aalaga, at umaani ng palay mula sa bukirin. Ito ang hilaw na sangkap. Pagproseso. Ang inaning palay ay dadalhin sa gilingan, upang alisin ang balat at maging bigas. Dito nababago ang anyo nito, upang maging handa ng lutuin, at kainin. Pamamahagi. Ang nakagiling na bigas ay ilalagay sa sako, dadalhin sa mga pamilihan, at ibebenta sa mga tindahan at palengke, upang mabili ng mga pamilya. Sa ganitong paraan, makikita natin, na ang bawat hakbang ay mahalaga. Kung may kulang o hindi maayos ang isang bahagi, maaapektuhan ang kabuoang supply, at pagkakaroon ng mga produkto sa ating mga tahanan. Implikasyon ng produksyon, sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang produksyon, ay hindi lamang isang prosesong pang-ekonomiya, mayroon itong direktang epekto sa ating pang-araw-araw na gawain, kabuhayan, at kalagayan sa buhay. Ang antas at kalidad ng produksyon sa isang lugar, ay may malaking kinalaman, sa kung paano namumuhay ang mga tao. Narito ang mga mahahalagang implikasyon nito. Nagkakaroon ng hanap buhay ang mga tao. Upang may segowa ang produksyon, kailangan ang lakas,
talino, at kasanayan ng mga manggagawa. Dahil dito, nabibigyan ng trabaho ang maraming mamamayan, mula sa mga magsasaka, mangingisda, manggagawa sa pabrika, hanggang sa mga nagbibigay ng serbisyo. Ang pagkakaroon ng matatag na hanap buhay, ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga pamilya, upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nagiging sapat ang supply ng produkto. Kapag maayos at tuloy-tuloy ang produksyon, nasisiguro na may sapat na dami ng pagkain, damit, gamot, kagamitan, at iba pang pangangailangan, na makukuha sa pamilihan. Kapag hindi kulang ang supply, hindi magkakaroon ng pag-aagawan sa mga bilihin, at nasisiguro na ang bawat isa ay may makukuhang kailangan sa araw-araw. Nakaaapekto sa presyo ng mga bilihin. Ang produksyon ay may malaking impluwensya sa halaga ng mga paninda. Kapag mataas at sapat ang produksyon, karaniwang nananatiling makatwiran, o bumababa ang presyo ng mga bilihin. Ngunit kapag mahina o kulang ang produksyon, tumataas ang presyo, dahil limitado lamang ang mga produktong maaaring ibenta. Ito ay direktang nararamdaman ng ating bulsa, sa tuwing tayo ay namimili. Nagpapabuti sa antas ng pamumuhay. Kapag maunlad ang produksyon, lumalago ang kabuhayan ng mga tao at ng buong bansa. Nagkakaroon ng sapat na kita, maraming pagpipilian na kalakal at serbisyo, at umuunlad ang mga pasilidad sa komunidad. Dahil dito, nagiging mas maayos, komportable, at ligtas ang pamumuhay ng mga pamilya, at nagkakaroon ng pagkakataong mapaunlad ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa kabuuan, ang produksyon ay may malalim na ugnayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kalagayan nito ang tumutukoy kung mayroon tayong trabaho, sapat na pagkain, abot kayang bilihin, at maayos na pamumuhay. Kaya naman, ang pagpapaunlad ng maayos at wastong produksyon ay mahalaga para sa ikabubuti ng lahat. Mga salik ng produksyon. Hindi nabubuo ang anumang produkto o serbisyo ng kusa lamang. Upang maisagawa ang proseso ng produksyon, kailangang pagsamasamahin ang iba't ibang mahahalagang sangkap. Ang mga ito ay tinatawag na mga salik ng produksyon. Mayroon itong 4 na pangunahing uri: ang lupa, paggawa, kapital, at entrepreneur. Lupa, tumutukoy ito sa lahat ng likas na yaman, na ibinibigay ng kalikasan, at ginagamit sa paglikha ng mga produkto. Ito ang nagsisilbing pinagkukunan ng mga hilaw na materyales. Mga halimbawa, lupang sakahan, at bukirin, kagubatan at mga punong kahoy, karagatan, ilog, at iba pang anyong tubig, at mga mineral at yaman sa ilalim ng lupa. Implikasyon. Ang lupa at likas na yaman, ang pundasyon ng produksyon. Kapag kulang, nasira, o naubos ang mga ito, mahihirapan ang pagkuha ng mga materyales, at maaapektuhan ng husto ang dami at kalidad ng mga produktong nalilikha. Paggawa. Ito ay tumutukoy sa pisikal at mental na kakayahan ng tao na ibinibigay, upang makabuo ng produkto, o makapagbigay ng serbisyo. Ito ang lakas, talino, at kasanayang ginagamit, upang mapakinabangan ang mga likas na yaman. Mga halimbawa, magsasaka at mangingisda, guro at mga tagapagturo, manggagawa sa mga pabrika at konstruksyon, at mga doktor, nurse, at iba pang propesyonal. Implikasyon. Ang tao ang siyang nagpapatakbo ng buong proseso. Kapag marami, sanay, at malusog ang mga manggagawa, mas mabilis, mas marami, at mas mahusay ang mga produkto at serbisyong nalilikha, para sa lipunan. Kapital. Ito ay tumutukoy sa mga kagamitan, pasilidad, at salaping ginagamit, upang mapadali at maisagawa ang produksyon. Hindi ito ang tapos na produkto, kundi ang mga bagay na ginagamit, upang makabuo ng ibang produkto. Mga halimbawa, makinarya at kagamitan sa paggawa, mga gusali, pabrika at bodega, mga sasakyan at kagamitan sa paghakot, at puhunan o salaping pambili ng materyales. Implikasyon. Ang sapat at maayos na kapital ay malaking tulong, upang mapabilis ang trabaho, mapataas ang dami ng nagagawa,
at mapabuti ang kalidad ng mga produkto, nang hindi gumagamit ng sobrang lakas at oras. Entrepreneur. Ito ang mga taong may kakayahang mag-ugnay, mag-ayos, at mga siwa sa lahat ng nabanggit na salik. Siya ang nagpaplano, gumagawa ng desisyon, at handang tumanggap ng panganib, upang mabuo ang negosyo o gawain. Mga halimbawa, may-ari ng tindahan o negosyo, tagapamahala ng pabrika, at mga negosyante sa iba't ibang larangan. Implikasyon. Ang entrepreneur, ang nagbibigay ng direksyon sa produksyon. Dahil sa kanya, nagkakaroon ng maayos na daloy ng trabaho, nalilikha ang mga bagong ideya, at nabibigyan ng trabaho at kabuhayan, ang maraming mamamayan. Ang apat na salik na ito, ay magkakaugnay at pare-parehong mahalaga. Kung may kulang o mahina sa isa sa mga ito, hindi magiging ganap, at maayos ang proseso ng produksyon. Ang tamang pagsasama ng lupa, paggawa, kapital, at entrepreneur, ang susi, upang makabuo ng mga kalakal at serbisyong kailangan natin sa araw-araw. Paglalapat, mga salik ng produksyon, sa negosyo. Upang mas lubos na maunawaan, kung paano gumagana ang mga salik ng produksyon, tingnan natin ang isang tiyak na sitwasyon. Nais mong magtayo ng maliit na negosyo ng milk tea. Hindi mo ito magagawang mag-isa lamang. Kailangan mong paghandaan, at pagsamasamahin ang apat na pangunahing salik. Narito ang mga kailangan mo, at kung paano makatutulong ang bawat isa. Lupa. Ano ang kailangan? Lugar o pwesto, kung saan itatayo ang tindahan. Tubig, na gagamitin sa paghahanda ng inumin. Mga hilaw na sangkap tulad ng gatas, asukal, prutas, at yelo, na nagmumula sa kalikasan. Paano ito makatutulong? Ang magandang lokasyon ay nagiging dahilan, upang madaling makita at mapuntahan ng mga mamimili. Ang mga dekalidad na sangkap naman, ang nagsisiguro na masarap at ligtas ang produktong ihahain. Kung maayos at sapat ang mga yaman na ito, magkakaroon ng matibay na pundasyon ang iyong negosyo. Paggawa. Ano ang kailangan? Ang iyong sariling lakas, at pagsisikap. Ang katulong o empleyadong maghahanda ng inumin, maglilinis ng tindahan, at maglilingkod sa mga customer. Ang kasanayan sa tamang paghahalo ng mga sangkap, at pakikitungo sa mga mamimili. Paano ito makatutulong? Ang kasipagan at galing ng mga manggagawa, ang magpapabilis ng serbisyo, at magpapaganda ng kalidad ng iyong produkto. Kapag maayos ang paglilingkod, nasisiyahan ang mga mamimili, at bumabalik sila upang bumili muli. Kapital. Ano ang kailangan? Puhunan, o perang pambili ng mga sangkap, kagamitan, at pambayad sa rente ng pwesto. Mga kagamitan tulad ng blender, kaldero, takalan, baso, mesa, at upuan. Iba pang kagamitan sa pagluluto, at pag-iimbak ng mga sangkap. Paano ito makatutulong? Ang sapat na puhunan at maayos na kagamitan, ay nagpapadali sa trabaho, at nakatutulong, upang makagawa ng maraming produkto ng mas mabilis. Nakaiiwas ka rin sa pagkaantala ng operasyon, at nasisiguro na tuloy-tuloy ang iyong negosyo araw-araw. Entrepreneur. Ano ang kailangan? Ikaw mismo, bilang may-ari at tagapamahala ng negosyo. Ang iyong mga ideya, plano, at kakayahang gumawa ng desisyon. Ang iyong kagustuhang magtagumpay, at handang harapin ang mga panganib o hamon. Paano ito makatutulong? Ikaw ang mag-uugnay at mag-aayos, sa lahat ng nabanggit na salik. Ikaw ang magpapasya kung magkano ang presyo, paano mag-aakit ng mamimili, at paano haharapin ang mga suliranin. Ang iyong galing sa pamamahala, ang magtutulak upang lumago, kumita, at maging matagumpay ang iyong negosyo sa mahabang panahon. Sa halimbawang ito, makikita natin ang tagumpay ng anumang gawain o negosyo, ay nakasalalay sa tamang pagsasama ng lahat ng salik ng produksyon. Kapag maayos ang lupa, sapat ang kapital, masipag ang mga manggagawa, at mahusay ang namamahala, tiyak na aasenso ang iyong itinatayong negosyo ng milk tea. Ang produksyon ay mahalaga, sa pag-unlad ng ekonomiya.
Ang apat na salik ng produksyon, lupa, paggawa, kapital, at entrepreneur, ay magkakaugnay, upang makalikha ng mga produkto at serbisyong kailangan ng tao. Walang salik na maaaring gumana ng mag-isa lamang. Ang kalikasan ang nagbibigay ng materyales, ang tao ang gumagawa at naglilingkod, ang mga kagamitan at puhunan ang nagpapabilis ng gawain, at ang mahusay na pamamahala ang nag-uugnay sa lahat ng ito. Kapag maayos ang pagtutulungan ng mga salik na ito, nasisiguro ang sapat na supply ng mga pangangailangan, nagkakaroon ng kabuhayan ang mga mamamayan, at patuloy na umuunlad ang antas ng pamumuhay ng ating lipunan. Ang pag-unawa sa konseptong ito, ay paalala sa atin na pahalagahan ang bawat proseso, bawat gawa, at bawat yaman, na bumubuo sa mga bagay at serbisyong ating tinatamasa sa araw-araw. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.